Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, sang-ayon po ba kayo na isa ito sa character traits nating mga Pilipino? Ang mali ay pilit ginagawang tama. Lagana po ito sa atin lalo-lalo na sa ahensya ng pamahalaan, local government units, pribadong sektor, lansangan, pamayanan, negosyo, maging sa loob ng tahanan. Ang nakakalungkot, kapanalig, madalas itong ginagawa sa executive branch tulad ng budget insertions, realignments of public funds, pork barrel na ginawang line budgeting. Sa judiciary, may palusot din at ang latest na pinakalantaran sa legislative branch of government. Ang mga mambabatas mismo na dapat gumagawa ng batas ang unang lumalabag sa batas. Ano ba yan? Ano bang nangyayari sa atin, kapanalig? Tulad ng panukalang divorce, abay nakasaad sa 1987 Philippine Constitution o saligang batas ng Pilipinas, Article 15, the family, Section 1. The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Section 2, marriage, as an inviolable social institution, is the foundation of the family and shall be protected by the state. Maliwanag na maliwanag po yan, kapanalig. Sa madaling salita, anumang diborsyong batas ay labag sa saligang batas hanggat hindi naamyendahan ang Article 15, Section 1 and 2 of the 1987 Constitution at the Family Code of the Philippines, Chapter 3, Section 39, amended by Republic Act 8533. Kapanalig, sa kabila ng katotohanang labag sa saligang batas ang diborsyo, nangingibabaw pa rin ang hangaring makalusot, madaan sa teknikalidad, walang makapansin at walang kokontra. Nakalusot na sana ang Absolute Divorce Bill ni Albay Representative Ed Selagman. Inaprubahan ito sa third and final reading sa mababang kapulungan ng Kongreso sa botong 126 na yes, 109 no votes at 20 abstention noong ika-22 ng Mayo 2024. Sa nasabing botohan, hindi na ipasa ang panukalang batas dahil hindi umabot sa majority ang yes votes. Gayunman, kinabukasan, May 23, 2024, lumabas sa record ang House of the Representative Secretary General na nabagong bilang at naging 133 ang yes votes, 109 na votes na no at ang nag-abstain ay 20. At idineklarang pasado ang divorce bill sa ikatlo at huling pagbasa. Agad na pinansin ni dating Senate President Vicente Tito Soto ang dagdag bawas sa botohan kaya napurnada ang pag-transmit ng panukalang batas sa Senado. Kapanalig, ang kontrobersya sa botohan ay isang panlilinlang sa mamamayang Pilipino. Huwag nating hayaang mawala ang ating dignidad bilang Pilipino at pagiging tao at ang ating pagpapahalaga sa pamilya na bahagi ng tradisyon ng ating bansang Pilipinas. Sa kasalukuyan nga, ang Pilipinas at Vatican na lamang ang may bansang walang diborsyo. Sa kanyang pastoral exhortation na Amoris Laetitia, pinanindigan ni Pope Francis na labag sa church law ang divorce na kung saan ang mga mag-asawang nag-divorce at nag-asawang muli ng walang Catholic annulment ay nagkasala ng adultery at hindi maaaring tumanggap ng banal na komunyon. Patuloy naman ang panawagan ng Kalipunan ng mga obispo ng Pilipinas sa mga mambabatas at pamahalaan na lalong patatagin ang pamilyang Pilipino sa halip na sirain. Nanindigan ang simbahan na hindi diborsyon tugon sa suliranin ng mga mag-asawa. Kailangan po ng counseling. Kailangan ng bukas na pag-unawa
harapin ang problema. No? Maraming solusyon. Andiyan naman ang annulment. Naway, makita po natin ang kahalagahan ng pag-aasawa, pundasyon ng pamilya. At ang pamilya, pundasyon ng lipunan. Kung gusto po nating umayos ang lipunan, simulan sa pamilya, simulan sa buhay pag-aasawa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.